Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, Yahweh, the Almighty God, the Creator of heaven and earth, El Shaddai, the Alpha and Omega, for He is faithful to us, always forgiving, forever loving, full of mercy and grace. And we are one with our Father, because we are one with Jesus Christ, whom our Father had sent to us to cleanse us from our iniquities. And so we must be thankful to our Savior, Mediator, Redeemer, Jesus Christ, for His sacrifice on the cross. Jesus Christ is our high priest, and He is also our friend. And I also thank the Holy Spirit for filling us with love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, faithfulness, goodness, and self-control. And for the gifts of the Holy Spirit, giving us strength every day as we traverse in this world. So last time we read Genesis chapter 25. So this was Genesis chapter 25. Sarah died already. Wala na si Sarah dito. Of course, nauna na si Lot, no? So si Lot, yung last time na na-mention siya was in Genesis chapter 19. Ngayon sa 2 Peter chapter 2 verse 7, according to the Gospel of Peter, 2 Peter chapter 2 verse 7, no? And if he rescued righteous Lot, greatly distressed by the sensual conduct of the wicked. So si Lot, kahit na siya ay humiwalay sa kanyang uncle, mahal din siya ni Almighty Father. Dahil mahal siya ni Abraham. At saka si Lot, hindi siya nakipartake sa sin of Sodom and Gomorrah. At naniwala siya sa mga angels. Although mabagal ang kanyang kilos, still he believed. And if we believe in our Father, we are righteous in the sight of God. Kaya nakalagay dito sa 2 Peter chapter 2 verse 7, righteous Lot, no? Pero of course, lahat ng mga tao may mga kakulangan din, no? May mga pagkakasala. Dahil lahat tayo, tao, makasalanan tayo. And kaya lang tayo nasa-save is because of our Father. He's very forgiving, giving us chances every now and then. Hindi matapos yung chances na binibigay sa atin ni Almighty Father, because we are His inheritance. He created us in His image and likeness. So kaya dito, hindi, yun na yung last time na nabanggit si Lot sa Genesis chapter 19. Hindi na nalaman kung ano nangyari sa kanya after mabuntis yung kanyang dalawang anak na babae, na nawala siyang alam. At dahil sa hindi siya masyadong nakalayo, yung sulfur dioxide, may effect yon sa katawan ng tao. So si Abraham, Sarah, lumayo sila, di ba? Nagpunta sila sa lugar ni Abimelech. So doon na rin na ipanganak si Isaac. At yun na rin yung time na pinaalis si Hagar at saka si Ishmael. And then
dito sa Genesis chapter 24, namatay na si Sarah at ikinuha ni Abraham ng asawa si Isaac. So naging mag-isa na lang sa buhay si Abraham at nalulungkot siya. Kaya recap natin, Genesis chapter 25, Abraham again took a wife, no? Pangatlong babae sa kanyang buhay. And after Keturah, meron pang mga concubines. At may mga anak pa rin si Abraham na madami kay Keturah at saka sa kanyang mga concubines. Pero lahat ng mga possessions, mga properties, mga lands, ibinigay lahat ni Abraham kay Isaac dahil yung promise ni Almighty Father, yung covenant niya with Abraham was with Isaac and not with the children of Keturah or Ishmael. Kaya lahat ng properties na kay Isaac, although Abraham gave gifts to his other children, like mga shekels of silver, shekels of gold, mga flocks and herds, animals, ganon. And then, Abraham died and he was buried. He was buried in the place where Sarah was buried. Sa may Hebron, sa cave na pinakauna na recorded in all history of this world na mayroong deed of sale at may witnesses, yung burial site. Doon siya inilibing kung saan nakalibing si Sarah, the love of his life. And then, since naikuha na nga ng asawa, si Isaac, he was faithful, he was loyal to Rebecca. Pero 20 years silang magkasama, wala silang anak. And then, si Isaac, he prayed to the Almighty Father. Kaya, nabuntis si Rebecca. So, si Isaac, instead na sa Hebron, in Mamre siya tumira, doon siya sa Bir Lahai Roi tumira. So, southern part, no? Bandang lugar ng namana ng tribe of Judah and tribe of Simeon. Doon bandang lugar sila nagtira. And then si Ishmael then, he died. Nakalagay dito sa Genesis chapter 25. At marami rin siyang anak. Meron siyang 12 prince. 12 ang kanyang anak na lalaki. At merong mga sarili-sariling kingdoms yun or city. No? Pag meron kang sariling city, parang ano na yun, kaharian mo na yun. So si Isaac, nagkaasawa siya ng 40 years old. And then, he had sons when he was 60. Ngayon, dalawang nation ang nag-aaway sa tiyan ni Rebecca. Hindi niya alam kung ano nangyayari sa kanya. Bakit malikot yung nasa kanyang tiyan na parang nag-aaway. Tapos, ang sabi ni Almighty Father sa kanya, kasi nag-pray siya, 2 nations are in your womb. The older shall serve the younger. Kaya yung unang anak na inilabas, mabuhok, mabalahibo, mabalbon, at saka mapula yung buhok. And then, habang hinila
or lumabas si Esau, sunod naman si Jacob, nakahawak sa sakong ng kanyang kapatid na baby, no? So, the older shall serve the younger. So, buhay na yung dalawang anak ni Isaac when Abraham died. Ngayon, Esau grew up as a skillful hunter. Extrovert siya. Gusto niya lagi na sa labas ng bahay. Nakikipag-friendship. Nakikipag-friendship sa mga syempre hindi nila kalayo yung mga Canaanites, no? Pero iba si Jacob. Si Jacob, isa siyang introvert. Gusto lang niya sa bahay, nag-aayos ng bahay, nagmamartilyo ng bahay, nagluluto. Basta anything na sa bahay. Tumutulong sa bahay. Kaya marunong magluto si Jacob. Si Esau marunong din magluto. Pero si Jacob, laging kasama yon. Lahat ng gawain ng bahay, alam niya, kahit na maggawa ng bahay or mangkulungan ng mga animals or mag-alaga ng mga animals. Pero si Esau kasi, palayas-layas, no? At si Isaac, mahal niya si Esau. Kasi nga, feeling niya lalaki yung anak niya. Parang barkada niya dahil wala siyang kapatid, di ba? Kaya Esau, because he ate of his game, niluluto ni Esau, yung mga nahuhuli niya, pinapakain niya sa kanyang tatay. Kaya masaya si Isaac. Pero itong si Rebecca naman, mahal niya si Jacob kasi kasama niya sa bahay. Tinutulungan naman siya. So sila ang close naman. Ngayon, ito si Jacob, habang nagluluto siya na may lentils, red yon. Siyempre may meat din yon. Nagugutom si Esau, humingi siya. Ngayon, dahil introvert nga itong si Jacob, mautak, alam niya may paggagamitan siya. Alam niya may paggagamitan siya. Kaya, ng birthright, alam ni Jacob. Hindi nag-iisip itong si Esau. No? Si Jacob, mautak, alam niya may paggagamitan siya. Akala ni Esau, baliwala lang yung birthright. Pero kay Jacob, big deal yung birthright. Kaya sabi ni Jacob, bibigyan kita ng itong pagkain na niluto ko kung ibibenta mo sa akin ang iyong birthright. Na magiging ako ng panganay. Ako na lahat. Ngayon, ito namang si Esau, hindi siya nag-iisip. So, baliwala naman yung birthright. Ano naman ko yung birthright din kung gutom naman ako. Sabi ni Esau. Ito, si Jacob, at the back of his mind, nautakan na niya yung kanyang kapatid. Hindi nag-isip si Esau kasi nga ang ano siya physically active siya. Ito namang si Jacob mentally naman. Mamamatay na ako. Ano ba bang birthright na sinasabi mo? Sige, sa'yo na ang birthright ko. Ikaw ng panganay. Lahat na sa'yo na kasi karapatan mo yun dahil birthright mo yun. Ikaw na. Ngayon, bigyan mo ako ng pagkain, sa'yo na yung birthright ko. At masayang-masaya naman si Jacob.
Usapan na nila yun eh. Swear to me as of this day, kasi ang pangako nun, importante. He swore to him and sold his birthright to Jacob. So, Esau despised his birthright. Pagkakain niya, bale wala to. Birthright lang naman. Hindi niya naisip, no? Kaya dito, punta mo tayo sa Malakay, chapter 1. Tungkol sa birthright. Dahil, importante yung birthright. Dito, nung time, sa Genesis chapter 25, yung kay Jacob at saka kay Esau. Malakay chapter 1. The burden of the word of the Lord to Israel by Malakay. I have loved you, says the Lord, yet you say, in what way have you loved us? Was not Esau Jacob's brother, says the Lord? Yet Jacob I have loved, but Esau I have hated, and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. Even though Edom has said, we have been impoverished, but we will return and build the desolate places, thus says Lord of hosts. They may build, but I will throw down. They shall be called the territory of wickedness, and the people against whom the Lord will have indignation forever. Anong ibig sabihin ito? Nabasa na natin ito dati, pero konektado kasi ito, no? Nabasa na natin dati, pero konektado rin kasi ito sa birthright. Just to refresh the memory. Our memory is nung una, hindi ko na naiintindihan to. Bakit galit si Almighty Father kay Esau? Birthright lang naman, ibinigay na nga niya. Hindi ko naiintindihan. Importante ang birthright natin as children of the Almighty Father. Ang birthright natin, ang portion natin, ang inheritance natin si Almighty Father. Hindi natin pwede walang bahala yung birthright na yon. As children of the Almighty Father, malaki ang ating inheritance. Si Almighty Father, pag si Almighty Father ang ating inheritance, lahat na sa atin mapupunta. Akala ninyo itong bagay dito sa mundo? Hindi itong bagay dito sa mundo. Dahil ang mga bagay dito sa mundo, nasisira, nabubulok, nananakaw. Hindi dito ang sinasabing inheritance or birthright or real treasure. Ang real treasure natin si Almighty Father. Bakit si Almighty Father? He created this world. Kung si Almighty Father nasa sa atin, kasama natin, dikit tayo sa tatay natin. Yun ang treasure natin. Dahil on our own, walang kwenta tayong tao. Kung didikit tayo, usually, no, dito sa mundo, para maging sikat ka, dumidikit ka sa mayayaman, di ba? Didikit ka sa kung sino may power. Kung sino ang famous, di ba? Dumikit tayo doon. Bakit tayo doon didikit? Samantala mga bagay dito sa mundo, temporary. Didikit tayo dapat kay Almighty Father. Paano tayo makakadikit kay Almighty Father? The only mediator, Jesus Christ. That's why we have the Lamb, the mediator, the redeemer, the high priest. Kaya makukuha natin ang ating inheritance because of Jesus Christ. Kaya nga dito sa verse 3 ng Malakay, chapter 1, verse 3, but Esau I have hated, and laid waste his mountains and his heritage for the jackals of the wilderness. Si Esau symbolizes wicked people, stubborn people. Ayaw ni Almighty Father ng mga stubborn people, arrogant people. Bakit? Laid waste his mountains and his heritage. Isinawalang bahala, ginawang parang basura. At ibinigay sa mga jackals of the wilderness, yung kanyang birthright. Gumawa siya ng kadumihan. Sino ba yung jackals of the wilderness? Itong mga jackals,
kinakain ito mga bulok, mga walang kakwenta-kwenta na mga bagay. No? So si Esau, itinapon niya ang kanyang birthright. So ang mga wicked people, itinapon nila ang kanilang mga birthright. Dahil nakontento sila sa mga bagay dito sa mundo, nakabulukan. Kaya tayo, dapat makita natin yung treasure. May mga tao hindi na nakikita yung treasure. Ha? Hindi nyo nakikita? Nandito binanggit ni Jesus Christ. Binanggit ni Jesus Christ. Yung real treasure. Yung real treasure, real inheritance. Uulitin ko ulit. Dahil binanggitan natin dati to. Lahat ng mga binabanggit ni Jesus Christ, no? Importante, lahat ng mga parable. Hindi lang dapat basta basahin mo. Ito na hindi iyon. Like ito, parable of the hidden treasure. Sino tong hidden treasure na to? Si Almighty Father to. Birthright natin, ang ating inheritance. Again, the kingdom of heaven is like treasure hidden in a field, which a man found and hid, and for joy over it, he goes and sells all that he has, and buys that field. Matthew chapter 13, verse 44. Dati hindi ko naintindihan. Yung kingdom of heaven, tago yun. Hindi natin alam yung mystery of the kingdom of heaven. Kasi nga, it's like a hidden treasure, nakatago kasi. Para makita natin yung treasure, dapat hanapin natin. Paano natin hahanapin? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So nakikita ninyo buo yung Bible. Kaya pag nakita na natin si Almighty Father, alam na natin na siya yung treasure natin. We will sell all that we have and buys that field. Ano bang meron tayo? Yung mga dreams natin, yung mga pangarap natin sa buhay, yung mga bagay na nakikita natin dito sa mundo. Kakalimutan natin. Dahil magfo-focus tayo to buy the field. Yung importante, yung hidden treasure na yon. Sino yon? Si Almighty Father yon. Hindi natin bibilhin. Akala ninyo magbabagay tayo ng pera para makuha si Almighty Father. Hindi. Anong ibibigay natin? Our whole being. Yung pagkatao natin. Yung ating decision making. Yung free will natin. Inulit-ulit ni Jesus Christ. Again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking beautiful pearls, who, when he had found one pearl of great price, went and sold all that he had and bought it. Ngayon, sa literal na bagay, iisipin mo isang pearl lang, tapos bibiling ko lang para lang bibenta ko lahat ng bagay para lang mabili ko lang isang pearl. Di wala nang natira sa akin. Yun ang literal, di ba? Naisip ng tao. Wala nang matitira sa'yo. Dahil pinili mo na yung great pearl na yun. Pero tayo, ibig sabihin nun, si Almighty Father yung great pearl na yun. Lahat na kung ano ang meron tayo, isusurrender natin kay Almighty Father through Jesus Christ. Hindi mo hindi ito material things. Hindi, bibigyan ko ng ginto si Almighty Father. Bibigyan ko ng pera, bibigyan ko sa mga mahihirap. Lahat gagawin ko na para makuha ko yung loob ni Almighty. Hindi ganon, kundi by faith. Maglalakad tayo according to the teachings of Jesus Christ. Sold all that he had and bought it.
Kasi ito, ginagamit ito ng mga prosperity gospel preachers, mga false teachers. Ginagamit para manghingi ng pera sa mga tao. Mali yun. Ang sinasabi dito, yung free will natin, tayo mismo, yung heart natin, yun ang ibibigay natin kay Almighty Father. Susundin natin siya dahil mahal natin siya. Siya kasi yung ating inheritance. Kaya nga napunta tayo sa inheritance, napunta tayo sa Great Pearl. Kasi nga, si Almighty Father ang pinatutungkulan na inheritance, ang Great Pearl or ang hidden treasure. Kaya nga, sa Book of Malachi, the Almighty Father despised Esau. Dahil marami sa atin parang si Esau. Hindi nakikita si Almighty Father, mas gusto ang bagay sa mundo na to. Nakikita na ninyo yung comparison? Nakikita kaya? Si Almighty Father, mahal na mahal niya tayo. And that's why we have the Bible. Hindi naintindihan ng tao. Importante ang ating birthright. Para maging sons and daughters of the Almighty Father tayo. Dahil pag nakita natin ang ating birthright, asan na? Talon tayo ulit ha? Sinong kausap ko? Talon tayo ulit. From the book of Genesis to Malachi to Matthew, and now talon naman tayo sa Revelation. And behold, I am coming quickly, and my reward is with me, to give to everyone according to his work. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. Blessed are those who do his commandments, that they may have the right. Nakita niyo na? May right to the tree of life. Meron kang karapatan. Bakit ka magkakaroon ng karapatan sa tree of life? Because you have the Almighty Father. Birthright. And may enter through the gates in the city. Into the city. But outside are the dogs, the sorcerers, and sexually immoral, and murderers, and idolaters, and whoever loves and practices lies. So nakita na natin from Jacob, napunta kay Esau, he despised his birthright. Nagpunta ngayon tayo sa Book of Malachi, nandun, the Almighty Father despised Esau kasi inayawan ni Esau yung kanyang birthright. And then napunta tayo sa Matthew, dahil yung birthright, it's inheritance. Yung inheritance natin of treasure yon, of great value. And then napunta na tayo dito sa Book of Revelation. Nakikita na ninyo, talon-talon. Pero konektado siya. Paano napunta tayo dito sa Book of Revelation? Pero nandito tayo sa Genesis. Dahil buo ang Bible. The word of our Father. The words of our Father. The teachings of Jesus Christ. Kaya simula't simula pa, ang plano ni Almighty Father is for us to claim our birthright, our inheritance. Makauwi tayo sa tatay natin. May chance pa tayo. Huwag natin baliwalain. Marami na ang mga tao who were before us. At nakauwi sila kay Almighty Father. Because they trusted the Almighty Father. At mas maraming tao ang hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Mas marami sila who are wicked, disobedient, at sila ay nasa eternal damnation.
May chance pa tayo. As long as our souls are in our bodies. Pero pag wala na yung soul natin sa katawan natin, yung katawan natin, it's just a thing na lang. Wala nang kwenta. It's just a body. Hindi na siya tao. Dahil kaya lang tayo, tao. Kaya lang tayo person. Dahil meron tayong spirit and soul na ibinigay sa atin ni Almighty Father. Itong katawan natin na to, babalik to sa lupa. Kaya nga dito sa Book of Malachi, yung prophecy dito, no, sa chapter 3 ng Malachi, the coming messenger, behold, I send my messenger, and he will prepare the way before me, and the Lord whom you seek will suddenly come to his temple. So, sino yung messenger? Si John the Baptist. Sino yung nag-prepare ng way before me? Sino yung darating? And the Lord whom you seek, sino yung Lord na hinahanap natin? Si Jesus Christ. Will suddenly come to his temple. Si Jesus Christ. Itong binabanggit ito. Even the messenger of the covenant, in whom you delight, behold, he is coming, says the Lord of hosts. The messenger of the covenant, in whom you delight. He is coming. Messenger of the contract. Yung gagawa ng kontrata. Anong ginamit ni Jesus Christ? Kanyang blood. Yun ang contract. To save us, to cleanse us. But who can endure the day of his coming? And who can stand when he appears? For he is like a refiner's fire and like launderer's soap. Naglilinis, nagre-refine si Jesus Christ. Launderer's soap. Refiner's fire. Kasi nga dumadaan tayo sa apoy. Trials and tribulations. Refine tayo dito sa mundo. Nililinis tayo. Nakakaranas tayo ng pain and sufferings. Nililinis tayo. Nagkakasala tayo. Lilinisin tayo. Si Jesus Christ yun. Launder soap. Malachi chapter 3 verse 2. Kaya bumalik na tayo sa tatay natin. He's faithful. He's just. He's righteous. And Jesus Christ is coming very soon. We don't know the time or the date, but He will. Because that's the promise of our Father. And our Father fulfills all His promises. Even matagal na, no? Gaya nung promise niya kay Abraham, ilang taon bago na fulfill yung promise ni Almighty Father kay Abraham. Wala na si Abraham when dumami na yung kanyang mga anak as numerous as the sands on the seashore. Pero ginawa ni Almighty Father. Dahil si Abraham, he was resting already. No? He's resting now with the Almighty Father. Hindi pa nakukuha ni Abraham ang kanyang reward. Nasa resting stage pa lang, pati na si Daniel nasa resting stage, no? Gaya ng nabasa natin sa Book of Daniel. Daniel, for now you rest at antayin mo yung iba pa yung mong mga kapatid. At saka ibibigay sa atin ang ating reward. Ano ang ating reward? Si Almighty Father. Eternal salvation. To rule with Jesus Christ in His kingdom that will never end. That's our reward. To live in abundance. To live in joy and peace. And no more death.
It's a celebration with our Father for all eternity. Thank you, and God loves us all so much.